Life is such a precious gift from God that it must be lived to the fullest. Sayang ang buhay na kulang-kulang. Sa ating pag-aaral ng great teachings of Jesus, ang ating ngayong topic, Get a Life. Kailangan ng tao buhay na buhay. Salamat Panginoon dahil kayo ay Diyos ng buhay at meron kayong pagmamahal sa amin at gusto nyo kami mabuhay ng buong buo. Ibukas nyo ang isip namin sa kahulugan ng buhay from your point of view, O God, and from the teachings of your Son, Jesus. Ngayon, Panginoon, paging dapatin nyo kaming lumapit sa inyong harapan, enable us to hear your voice and to follow you. Set us free to get a fuller life. Set us free to obey your teachings unto a fuller life. At nawa, Panginoon, ang aming mga puso ngayon ay inyong payapain. Gawin niyo po kaming empty vessels so that you can fill us with your wisdom, with your healing, with your empowerment. At nawa ang aming mga katawan na inyong palakasin, pagalingin niyo kami sa aming mga karamdaman, patibayin ang aming pananampalataya at ngayon patalinuhin niyo kami para maikonekta namin sa aming buhay ang ituturo niyo ngayon. May your peace reign in our hearts and may your words sprout like good seeds planted on good ground. At nawa, Panginoon, ito ang maging bunga sa ikalalago, ikagaganda na aming buhay at ikaluluwalhati ninyo. Move in our midst, let your Holy Spirit set us free, guide us, and lift us up. In the name of Jesus, your Son, our healer, our teacher, and our model, we pray with thanksgiving. Get a life. Isa sa mga paboritong verses ko talaga itong John 10:10. Ang sabi ng Panginoong Jesus, I came that everyone would have life and have it in its fullest. To read it from a more conservative version, the New Revised Standard Version, I came that they may have life and have it abundantly. So the Lord is clear about what He wills for us, His people, that we have a life, abundant, full, meaningful, happy, fulfilling lives. So obviously, Jesus came to give life, to give the fullest possible life. So life is not a problem to be solved. It should not be problematized. It is a gift of God to be enjoyed to the fullest. Pero bakit karamihan, para kuminsan, kung sino yung tinatawag na godly o yung mga relihiyoso, yun pa ang nadadaya out of enjoyment of life. Yun pa yung konti ang na-enjoy at puro pagdurusa ang laman ng isip. Pag sinabi ng Panginoon that I came that they might have life, it is a precondition. It means that people don't have a life or don't have a full life. Dahil bakit naman siya darating para magbigay ng buo at masaganang buhay kung buo na ito at masagana na? So merong statement na sinasabi dito, yung unsaid, that people are not having full, abundant lives according to the standards and will of Jesus. Luke 19:41 to 42, when Jesus came closer and could see Jerusalem, He cried and said, it's too bad that today your people don't know what will bring them peace. Now it is hidden from them. Nalungkot ang Panginoon at napaiyak pa siya sa lungkot dahil sa awa niya sa mga tao sa Jerusalem. Habang ang mga hindi taga-Jerusalem, noon at ngayon ay parang inggit na inggit sa mga taga-Jerusalem, sa Holy Land, sa Holy City, so to speak, kasi parang ang lapit-lapit nila sa Panginoon. Pero ang totoo, napaawa ang Panginoon sa mga taga-Jerusalem dahil sa kabila ng kanilang pagiging relihiyoso, sa kabila ng kanilang maraming beses magdasal, sa kabila ng lahi sila ni Abraham, sa kabila ng relihiyon nila na naghahari sa buhay nila mula umaga hanggang gabi, sabi ni Lord, hindi nila alam kung paano sila magkakaroon ng kapayapaan. Hindi nila alam. They're ignorant of the way to peace. Despite Jerusalem's obsessive religiosity, the people were ignorant of what would bring them peace. And this happens even today. Matthew 22:29, Jesus answered, "You are completely wrong.
Ang kausap naman niya dito, Sadducees, another sect of religious leaders, intensely religious people, dedicated to studying scripture and applying it in their religious life. Sabi niya, you are completely wrong. You don't know what the scriptures teach. And you don't know anything about the power of God. Can you imagine these very powerful statements being made by Jesus against people who style themselves as masters of religion? Sila na ang nangunguna, sila na ang pinakamaalam, marunong, trained. Pero sabi ni Lord, wala kayong kamuang-muang, wala kayong kamalay-malay tungkol sa salita ng Diyos, lalong-lalo na sa kapangyarihan ng Diyos. Because of ignorance of what God wants for them, people are unable to enjoy a life full of abundance and peace. Mahirap talaga pag ignorant ka, yung alam mo, akala mo yun ang tama. Tapos hindi mo alam yung tama, nakukontento ka na o nagtitsaga ka sa hindi naman pinaka-tama para sa'yo. And at the same time, akala mo natutuwa ang Diyos sa'yo. At ganoon ang kalagayan ng maraming mga relihiyoso. John 4:10, Jesus answered, "You don't know what God wants to give you, and you don't know who is asking you for a drink. If you did, you would ask me for the water that gives life." Ito ang sinabi ng Panginoon sa babaeng Samaritana doon sa balon na nakikipagtalo pa sa kanya nung hinihingan niya ng tubig para mainom. Itong babaeng Samaritana na ito, may lakas ng loob makipagtalo sa Panginoon kahit pa nga sa religious issues. Pero again, she's ignorant. Sabi ni Lord, wala kang muang, wala kang alam. Ang alam mo lamang, itong tubig na iniigib mo lagi, na kahit gaano karami igib ang gawin mo, uhaw ka pa rin. Ang ending mo, pagod ka rin, uhaw ka pa rin. Kung kilala mo lang sana kung sino ang kausap mo ngayon, mabibigyan ka ng living water na siyang kailangan ng tao, higit dito sa tubig na alam mo. In this light, Jesus comes to save people from darkness, from ignorance, from lifelessness, from needless suffering. Because people were suffering terribly and from their insatiable thirst. Mga uhaw na hindi mapatid-patid dahil spiritual ang pagkauhaw ng tao. Kung saan-saan nagpupunta, kung ano-ano sinusubok, kung ano-ano ginagawa, dahil may kulang sa kanilang puso na pinipilit punuin. So Jesus came to give life of the body, of the soul, and spirit. Dahil alam natin, a person is body, soul, and spirit. Body is the physical attribute and character of the person. The spirit is the spirit coming from God and should return to God. Now the soul is the unique personality comprised of a person's intelligence, emotion, values, belief systems. Yun ang soul. Kaya ikaw bukod sa katawan, may damdamin ka, at tapos meron kang espiritu. At lahat yun, ayon sa Panginoon, dapat mabuhay ng masagana, maayos, at masaya. Katawan, kaluluwa o soul, at espiritu. So, Jesus came to give physical or material life. Life in and of the body. A life aided by material things. At yan ang bibigyan natin ng diin ngayon, mga kapatid. Yung materialistic life. Kasi pagka ang tao nagiging relihiyoso, akala niya kalaban ng espiritu ang material things. Ang unang-unang nadidikdik sa utak niya, kailangan di ka materialistic. Kailangan puro espiritong isipin mo. Huwag mo nang isipin itong lupa, ang isipin mo yung buhay sa kabilang ibayo. Huwag ka nang masyadong mag-ubos ng oras at panahon para sa mga bagay na makalupa, ang isipin mo makalangit. Pero isipin niyo naman, ilang taon lang ang tao sa lupa? 70, 80, 90, 100 years? Tapos hindi mo papapansinin yung buhay mo dito when you have eternity for eternity. So sayang, pag ang buhay dito sa lupa, hindi mo nalasap, naranasan yung gustong iparana sa iyo ng Diyos, kaya ka binigyan ng buhay sa lupa. Kasi kung gusto lang ng Diyos na mabuhay ka sa Espiritu, di dapat di ka nalang nabuhay sa lupa. Hindi ka nalang binigyan ng katawan.
Dapat espiritu ka na lang forever. So binigyan ka ng katawan kasi may gusto ang Diyos na iparamdam sa'yo, iparanas, na katawan lang ang nakakaranas. Gusto niyang matikman mo kung gaano katamis ang mga mangga galing sa Gimaras, for instance. Gusto niya na malanasan mong uminom ng malamig na sabaw ng buko, humiga sa bagong palit na bedsheet. Gusto niyang maramdaman mo ang init ng yakap ng isang sanggol, ng isang magulang, ng isang romantic partner. Maranasan mo ang masarap na simoy ng hangin, ang mainit na pandesal, ang malamig na ice cream. Physical lahat yon. Bakit ka bibigyan ng Diyos ng panlasa kung ayaw ka naman niyang kumain? At kung dapat pare-pareho lang ang pagkain at huwag masyadong bigyan ng pansin, di dapat wala na lang lasa, lulunin mo na lang para di ka mamatay sa gutom, tapos. Asim lang nga, ang dami-dami pang uri ng asim. Bakit kailangan makakita ka pa ng mga kulay? Ba't kailangan makakita ka ng mga shape? Kung aayawin naman ng Diyos na mabighani ka sa ganda, sa kagandahan, bakit ayaw kanyang aayawin ng Diyos na makarinig ka ng musika at umindak? Binigyan ka ng tenga para marinig mo yung musika. Para marinig mo lahat ang tunog. Bakit binigyan ka ng balat, ng senses, para maramdaman mo na, ay, nahihiwa ka na pala, natutusok ka na pala, masakit pala, para umiwas ka? Kung ang gusto pala ng Diyos, saktan ka. Pag gusto mong malaman kung para ano ang plancha, ano ba ang layunin ng umimbento ng plancha? Layunin niya na uminit ito para mainitan yung pinaplancha at umunat yung mga lukot. Pero layunin din niya na hindi mapaso yung namamlancha, di ba? Kaya may plancha ba nga umiinit, hawakan? Bibili ka ba doon kahit mura? Hindi. Meron ba namang electric fan na baligtad yung andar, papalayo sa iyo yung hangin? Bibili ka ba nun? Hindi na naman. So, bakit ganyan ang create sa katawan ng tao? Alam mo, ang intensyon ng Diyos na ang tao mag-enjoy sa buhay. Hindi magdusa. Kaya binigyan kanya ng senses so you can feel pain is to avoid the introduction of pain into your body or the continuing friction or contact of your body with something painful. Kaya pag bigla ka nakahipo ng mainit na plancha o mainit na kalan o kaya ay biglang nakahipo ka ng kuryente na magaground ka, kahit hindi mo isipin, biglang lumalayo na yung katawan mo. Hindi sabing, ay mainit, iisipin ko ba, ilalayo ko ba yung katawan ko? Hindi, sunog ka na by then. So automatic na kalalayo. Kiniriate kang ganon. Bakit? Kasi ayaw ka ni Lord mapasok ka. Ayaw niyang masaktan ka. So ba't mo ngayon sasaktan ang sarili mo in the name of God? Ginawan ka niya ng sikmura para kumain kang mabuti. May mga gastric juices para matunaw mo ang pagkain. Na kung hindi ka kakain, mabubutas yung bituka mo dahil magkikiskisan sila ng walang laman. Puro gas, puro mga acids ang laman ng stomach mo. Magagasgas yung linings doon, magkakaroon ka ng ulcers, kaya dapat ang tiyan may pagkain. Pero iniisip ng maraming relihiyoso, dapat puro fasting ang buhay. Ito ang point natin mga kapatid. Dahil iginagalang natin ang Diyos na lumikha sa atin, dapat natin unawain kung ano intention niya. Ang intention niya is that we might have a life, an abundant life, a full life. Kaya hindi gusto ng Diyos na may mahirap. Kasi mahirap mag-enjoy ng full life kung nagdarahop ka. Kaya nagturo siya, 6 days a week you should work. And on the 7th day you should rest. Dahil mahal din ng Lord yung katawan, ayaw niya sobra ka mapagod. But you've got to earn the bread you eat. You've got to earn what you should enjoy. Isa lang ang overriding concern natin ngayon is, anong enjoyments ang gusto ng Diyos para sa atin na minodelo ni Jesus? Ipinakita niya bilang halimbawa. What kind of life in the body? What kind of life aided by material things? What kind of life characterized by comfort and satisfaction was modeled by Jesus? Madalas kasi kung sino-sinong propeta ang model natin sa buhay, kung sino-sinong disciple, we forget na tao lang sila. May mga nagawa sila na tama, pero hindi lahat tama. Hindi naman sila perfect.
May mga nasabi sila mga tama, pero lahat ba nasasabihin nila talaga perfect? Si Jesus lang ang perfect. Kaya dapat siya yung model. At ano ang ginawa ni Lord when it comes to material things like food? Luke 7:37, the Son of Man came eating and drinking. And you say, he is a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. Here we see the Lord eating a lot, drinking a lot. Kaya ang reklamo sa kanya ng mga religious leaders na walang ginawa kundi mag-ayuno, magtimpi, at husgahan yung mga hindi nag-aayuno at hindi nagtitimpi. Masiba daw siya. Saksakan ng takaw, glutton. At ang tawag sa kanya, bagamat exaggeration, siyempre, lasengo. Ibig sabihin, lagi siyang nakikipagmabutihan sa mga matatawag natin ngayong sinners, na kainan ng kainan, inuman ng inuman, nandun si Lord nakikipag-fellowship with them. Yun ang number one pinta sa kanya ng mga religious leaders. But what kind of life did he live? He lived a life enjoying the table. What you can eat and drink from the table, Jesus ate. So Jesus gives lesson on enjoying social life, which the religious demonized then and up to now still demonize. Nakukonsumi sa iyo ang mga manang, ang mga church bullies pag nakikita kang may mga kaibigan na hindi taga-church. Pag nakikita kang nakikipagmerienda sa kanila, pumupunta sa kanilang mga pagtitipon, lalo't umattend ka sa kanilang party. But this is exactly what Jesus did. So sinong model mo? Yung mga mahihigpit na mga Pharisees and Sadducees, o si Jesus mismo na nagbigay sa atin ng halimbawa? Hindi naman siya sumama sa kasamaan ng mga taong makasalanan, pero hindi yun naging dahilan para hindi siya makisalamuha, hindi siya makipagmabutihan, dahil sabi niya, I came to seek and to save the lost. Ano daw ang saysay ng asin kung nagtatago ito sa loob ng sisidlan at hindi ito lalabas para pumunta sa mga walang lasa at sa mga nabubulok? Pero ginagawa ba ng mga Kristiyano? Madja-judge ka agad-agad. Pagkasama kang umiinom, kumakain ng mga ito. To the point na itinatago natin sa ating sariling katotohanan ng verse na ito. Dahil na-condition na tayo ng reliyon na mali ang ganyan, so ginagawa ni Jesus, huwag dala natin pag-usapan, hindi natin kaya ipaliwanag. Bakit mo kailangang ipaliwanag? Si Jesus na nga nagbigay ng example. Pero siyempre, kung wala ka namang control sa sarili mo, at mapapalasubo ka, mapapabaon ka sa ganung buhay, huwag kang gagawa ng bagay na lalampas sa kaya mo kontrolin. Si Solomon, pinakamatalinong tao sa balat ng lupa, ine-echo, inuulit din niya yung ganitong katuruan, Ecclesiastes 8:15. So, I commend the enjoyment of life, because there is nothing better for a person under the sun than to eat and drink and be glad. Then joy will accompany them in their toil all the days of the life God has given them under the sun. Sabi ni Solomon, alam nyo, sa katalinuhan lang, nasa akin na lahat yan. At sasabihin ko sa inyo, ang daming lungkot ng buhay. Maraming pait, maraming hirap. Kaya para mabalanse ka, huwag kang maubos at mapudpod, huwag kang mabaliw, dapat marunong kang mag-enjoy. Sabi niya, yan lang ang ginhawa na available sa buhay na ito. Kumain ka at uminom ka ng masarap na iniinom para ang buhay mo sumaya sa kabila ng dami ng hirap. Yan lang ang sinasabi niyang ginagaranti ko na pag ginawa niyo, masisiyahan kayo. Hindi naman guaranteed na pag nakasawa ka, masisiyahan ka. Hindi naman guaranteed na pagka nakapag-aral ka at natapos, masisiyahan ka. Gusto niyo, alam mo, konting-konting bagay lang ang siguradong masisiyahan ka. Kumain ka, masisiyahan ka. Basta kinakain mo yung gusto mo. Marunong ka dapat mag-enjoy, sabi ni Solomon. Si Solomon, si Jesus, sinasabi the same thing. And yet, hindi yan ang sinasabi ng usual religious people. Sa kanila, masamang mag-enjoy. Bawal sumaya. Bawal tumawa. Meron pa nga ng mga pag-meeting ng mga religious leader, bawal tumawa o biro. Sasabihin nila, kung nandito kaya ang Panginoong Jesus, magbibiro siya. Umiimbento sila ng mga imahe ni Jesus na hindi naman sinabi sa Biblia na hindi tumatawa, hindi nagbibiro. Isipin natin na kung ang Panginoon ay parang magnet sa mga tao,
Sa lahat ng uri ng tao, siguro ang saya niyang kasama. Susundan-sundan mo kahit nasa disyerto, magtitiis ka kahit magutom ka, makasama ka lang, tapos yung pala hindi man lang kumikibo. Bakit mo gagawin yun? Sobra kasing na Hollywoodize ang image ni Jesus. Yung pag maglalakad siya, may tugtog dapat dadan, dadan, dadadan, tapos maglalakad na siya. Yung ganyan, kakain siya, din numero. Kung ganun yung tunay na Jesus, baka walang sumama. At yun ang imahen ni Jesus sa ating buhay na dapat ituwid. Mark 2:18 to 19. Now John's disciples and the Pharisees were fasting. Some people came and asked Jesus, how is it that John's disciples and the disciples of the Pharisees are fasting, but yours are not? Jesus answered, how can the guests of the bridegroom fast while he is with them? They cannot, so long as they have him with them. So matigil na lang itong mga nangunuligsa. Sabi niya, nandito pa naman ako. So dapat talaga silang hindi mag-fast. Pero alam naman natin, kahit si Lord ay nawala na at pumunta na sa langit, laging kainan din yung fellowship. They were always breaking bread sa Book of Acts. Tinuligsa siya sa bakit ang mga tagasunod ni John the Baptist lagi nagfa-fast? Ang mga tagasunod namin ng mga Pharisees, lagi rin nag-aayuno, hindi kumakain. Tapos ang mga tagasunod nitong si Jesus, kain na ng kainan. Tinutuligsa siya talaga. So Jesus gives lessons on enjoying food, which the religious demonize. So kaya Lord, sabi niya, no fast, at least while I'm around. Minsan lang na may record na nag-fast siya, inaabot naman ng 40 days, no? Tapos wala na ulit. Na binanggit. Hindi yung central teaching kay Lord. Hindi ka tulad mga ibang churches, tuwing Biyernes may fast. 24 hours. Ayoko nga mag-member doon. Lagi kang gutom. Siyempre, pagkagutom ka, medyo mainit na rin ang ulo mo kung ano na mga pumapasok dyan. Di ba? Masungit ka na tuloy. Meron naman na hindi nagfa-fast lagi, ba't ka pa sasali sa fast ng fast? Mabuti sana kung fast food. Di ba? Dahil yung example ni Lord, ang pinag-uusapan natin dito, hindi naman niya idiniin yan, ba't sobrang idinidiin ngayon? Para bang natutuwa ang Diyos pag gutom ka, therefore sasagutin ang Diyos ang prayer mo pag gutom ka. So suhulan mo ang Diyos ng ulcer mo para kanya dinggin. Ganun ba yun? Hindi ka ba pwede mag-enjoy sa buhay? Nakahilata kang, kumakain ka ng masarap, malamig ang hangin, tapos mag-pray ka pa rin kay Lord, Lord, i-bless niyo po ako. So palagi mo sabi niya, sobra ka na. OA ka na. No. God likes us to have an abundant life. Jesus said it so clearly. You don't have to bribe God to take pity on you by making yourself pitiful. Hindi mo kailangan magpaawa. Mahal tayo ng Diyos. Kayong may mga anak, kailangan ba magmakaawa pa yung anak nyo para nyo bigyan? Matutuwa ba kayong naglalakad siya sa mga blade para mahiwa-hiwa siya para pagdating sa inyo, ibigay nyo yung baon? No. In fact, maiinsulto kayo na kailangan pang magdusa ng anak nyo para maglakas loob humingi. Pero yung ang lakas loob humingi dahil alam na mahal nyo, it's flattering to a parent's heart that your child is so at ease with you. Hindi natin kailangang ganunin ng Diyos. Hindi natin siya kailangang himuking maging mabuti kasi likas na siyang mabuti. Ang hinihingi lang niya sa atin, maging mabuti rin tayo sa ating kapwa. Pero hindi kailangan pagdusahin ang sarili. Mark 2:23-27. One Sabbath, Jesus and his disciples were walking through some wheat fields. His disciples were picking grains of wheat as they went along. Some Pharisees asked Jesus, "Why are your disciples picking grain on the Sabbath? They are not supposed to do that." Jesus answered, "Haven't you read what David did when he and his followers were hungry and in need? It was during the time of Abiathar the high priest. David went into the house of God and ate the sacred loaves of bread that only priests are allowed to eat. He also gave some to his followers." Jesus finished by saying, "People were not made for the good of the Sabbath,
The Sabbath was made for the good of the people. Bawal magtrabaho pag Sabbath kahit na magluto. Kaya ang mga Jews nagluluto, Biyernes pa lang, yung kakainin nila ng buong Sabbath, handa na. At lahat ng pinagkainan nila, hindi nila nililigpit. Bukas na, pagtapos na yung Sabbath. Anong mangyayari kung hindi ka nakapagluto? Dahil wala ka mailuto. O may naging dahilan, di wala kang kakainin. Naglalakbay si Jesus ang kanyang mga disipulo sa isang bukid ng mga trigo. At yung kanyang mga disciples, namimitas-mitas ng mga bunga noon at kinakain ng hilaw. Gutom Para bang namimitas ka ng mais tapos kinakagat mo na siya nang hindi siya luto. Pwede naman gawin yon. At hindi bawal mamitas, ha? Allowed ang gutom at ang mahihirap na mamitas-mitas. Huwag lang may sako ka pa na pinupuno. Kahit bukid ng iba. The law of Israel allowed that. So yun ngayon, ang ginawa ng mga disciples, nakita na naman ng mga magagaling na Pharisees. Sabi niya, bawal magtrabaho pag Sabat, di ba? Ba't hinahayaan mo yung mga disipulo mo na namimitas? So nalimutan niyo na ba ang istorya ni David? Sabi ni Jesus. Nung nagutom siya at ang kanyang mga tauhan, pinasok nila ang templo, ang sanctuary, kinain yung bandal na tinapay na mga pari lang ang kumakain. Ano ibig sabihin nito? Sabi niya, gutom, edi kumain. Kaya pampari yan, kaya kung kanino yan, ito ang nagugutom ngayon, ba't mo gugutumin? Para lang sumunod ka sa regulasyon. Sabi niya, alam niyo ba, na nilikha ng Diyos ang Sabbath para ikabubuti ng tao, para huwag siyang maalila 7 days a week. Kaya binigyan siya ng pahinga, required. Pero kung ayaw niya magpahinga, lalo't gusto niyang gumawa ng pagkain, ba't di niya sa payagan? Total, ginawa ang Sabbath para sa kapakanan niya. At kung magiging kapakanan niya na magtrabaho, di magtrabaho siya dahil yun ay kabubuti niya sa araw na yun. Yun ang sabi ni Lord. Pagkatapos ngayon, ang mga tao magpapaalam sa kanilang mga religious leader. At tagal na walang trabaho, biglang nagkaroon. Kaya lang may trabaho ng Sunday. Hindi papayagan. Sabihin, worship day yan. Mamatay ka sa gutom, huwag ka magkatrabaho, pero worship day yan. Bakit? Hindi mo pwede mag-worship ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Kung yun na lang ang pagkakataon ng tao para umunlad at may makain. Yun ang principle ng sinabi ni Lord. Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Hindi ka alipin ng schedule. Kaya naglagay ng schedule para sa advantage mo. Ngayon, kung disadvantageous sa'yo na sumunod sa schedule, di wag ang unahin mo yung what is needed by you to survive and to have a good life. Pero siyempre, maglilingkod ka naman sa Panginoon, ibang araw, huwag naman walang natira. Pero kung technically, matataon sa schedule ng worship nyo, hindi gumawa kayo na ibang araw ng worship, may schedule ba naman sa langit? Di kahit anong oras, araw, pareho sa Diyos. Yan naman schedule, yung kalendaryo, for human convenience lang yan. Hindi naman kasali ang Diyos dyan. Merong panahon naman na ang Panginoon ay binuhusan ng pagkamahal-mahal ng pabango ng isang babae. Na-offend yung mga tao kasi daw maluho. Mark 14:4-9. This made some of the guests angry and they complained, "Why such a waste? We could have sold this perfume for more than 300 silver coins and given the money to the poor." So they started saying cruel things to the woman. But Jesus said, "Leave her alone. Why are you bothering her? She has done a beautiful thing for me. You will always have the poor with you, and whenever you want to, you can give to them. But you won't always have me here with you. She has done all she could by pouring perfume on my body to prepare it for burial. You may be sure that whenever the good news is told all over the world, people will remember what she has done, and they will tell others." Magbasag ka ba naman ng napakamahal na pabango, babasagin mo yung lalagyan para lumabas yung pabango, uubusin mo kay Jesus at humalimuyak doon sa buong silid na yon, yung amoy. Napagalitan ng mga tao yung babae. "Hoy, babaeng maluho, aksayera, bakit ka nag-ubos ng ganyang perfume kay Jesus? Hindi mo ba alam, no? Kung ibinenta natin yan, ang pinagbentahan, maraming mapapakaing mahirap. Nagsasayang ka."
Sabi ni Lord, ba't niyo ba siya pinapagalitan? Maganda ang ginawa niya. Gusto ko ang ginawa niya. Sa katunayan, paghahandayan para sa aking libing. Sabi niya, alam niyo, sa kagustuhan ko sa ginawa niya, saan man ikwento ang aking kasaysayan, uungkatin ang babaeng ito at pag-uusapan siya. So, Jesus teaches us to enjoy fine things, which the religious system condemn. Lagi ang gino-glorify ng religious system, yung simple. Puro, huwag gastusin ang pera dyan, huwag gastusin ang pera. Ibigay sa mahihirap. Hindi naman masama. Pero sabi ni Lord, alam nyo, kahit ubusin nyo lahat ang ibibigay nyo sa mahihirap, hindi pa sila mauubos. So, huwag nyo panghinayangan nyo, binibigay nyo sa akin. Hindi dapat pinanghihinayangan nyo binibigay sa Panginoon eh. Gusto mong gumawa ng magandang sayaw para sa Panginoon o tugtog o concert, ang dami-dami mong ginastos, nagre-reklamo na yung mga conservative, ba't naman kailangang ilaw-ilaw pa? Flashlight na lang. No? Para sa isang pagtatanghal. Ba't kailangan magaganda pa yung mga baro? Simplihan na lang para tayo makapagpakain na naman na mahihirap, makapamigay ng Biblia, etc. etc. Sabi ni Lord, balansin nyo naman ang buhay nyo. May mga bagay na matatawag nyong maluho pero nakalulugod sa Panginoon. Kaya sa mga hindi mananampalataya, malaking pag-aakasaya yung pagsisindi ng kandila. Ano ba yan? Walang saysay. Pero doon sa nagbibigay ng halaga doon, may saysay. Yung pag-aalay ng bulaklak. Bakit kung maggastos pa kayo sa fresh flowers, pwede naman plastic para tauna na lang ang palit? Kung ibigay sa'yo ng pagkain ni Lord ay plastic. Gusto mo? May nakakasiya sa Diyos. And usually, God is happy about fine things. Beautiful things, refined things. God is God of beauty. So dapat ang binibigay sa Kanya, beautiful. Hindi tinipid. Hindi kung ano na lang. Paggalang yun sa Panginoon. So fine things. You are to enjoy fine things in life. Especially that which you can afford. If you cannot afford it, pasensya ka sa hindi fine things, pero huwag mo laging tipirin ang sarili, tipirin ang iba, para sa iyong mga matatayog na mga proyekto, para sa isang katerbang mga tao sa mundo. Dapat meron ka rin ine-enjoy sa iyong sarili. Ang bait-bait ng Diyos eh. Ang buti-buti niya. Mark 4:38, Jesus was in the back of the boat with his head on a pillow. And he was asleep. Ito yung may bagyo. His disciples woke him and said, Teacher, don't you care that we're about to drown? Ano nakita natin dito? That Jesus was enjoying rest and comfort. Kahit may problema sa paligid niya. May unan pa siya, may kutsyon. Pwede namang sumandal na lang siya sa matigas na sandalan, but may kutsyon pa, may unan. Jesus is teaching us. Kung nakaka-afford ka ng kutsyon, maglagay ka para hindi matigas. Para mas masarap ang tulog mo, para maginhawa. Huwag puro pagtitipid, huwag puro pagmemenos, paginhawahin nyo yung mga sarili. At pagkatapos doon, may bagyo na worried ang lahat, tulog siya. Bakit? Ano naman ang mapapala ng iba kung gising din siya? Parang, may sakit ang nanay. May sakit ang nanay, nagmamall ka pa. So may sakit ang nanay, so magluluksa na tayo lahat kahit buhay pa siya. Nasa ospital ang nanay, tapos mamamasyal ka pa. Isa lang naman ang kailangan bantay. So magbabantay tayo lahat para mamatay tayo lahat sa pagod. Para bukas, wala na magbantay sa kanya. May sakit nga ang nanay, hirap na hirap nga tayo sa buhay, kaya kailangan ko magmamasyal-masyal para huwag ako mabaliw. Para ako makapagpahinga, para makapag-ipon ng lakas, para bukas meron na naman akong lakas na ibigay sa pag-aalaga sa nanay. Yung iba kasi pag may ibang nahihirapan sa pamilya, ayaw na nila mag-enjoy yung iba. Parang dapat pare-pareho na lang kayo nahihirapan. But the Lord says, what practical help will suffering give to other people when you may be exempted from that suffering so you can rest, so you can be strong, and next time around, you can be the caring and the giving one. Huwag masyadong masentimiento. Meron pa na, hirap na hirap ang tatay niyo sa pagtatrabaho abroad, hindi tayo kakain ng masarap. Kaya nga siya nagtatrabaho para pagandahin yung buhay ng pamilya, basta hindi ba sila nag-aakasaya? Hindi sila wasteful?
Ikagagalak doon, nagtatrabaho na yung anak niya, masarap ang kinakain, basta't walang sayang at walang luho, lalo't hindi naman kaya. Pero hindi ko mo may nahihirapan tayong member ng family o friend. Ibig sabihin, kailangan maghirap ka na rin. At pagpapanggap ka ngayon naghihirap-hirapan, kasi nagigilty ka na, hindi ka nahihirapan, siya nahihirapan. Assignment niya yun ngayon eh. Ano naman ang mali mo kung kailan ang assignment mo? So palakasin mo yung sarili para pag dumating yun, meron kang sapat na lakas. Be as comfortable as possible. Rest. Sleep in spite of storms. Merong nahihirapan pero kahit naman hindi ka matulog, hindi mo rin siya matutulungan, hindi matulog ka na para pag nagising ka, quality ang attention na ibibigay mo sa Kanya. Ano ang unang himala na ginawa ng Panginoon according to the records? John 2:1-11 says that, and in verse 11, after He made wine into water, this was Jesus' first miracle, and He did it in the village of Cana in Galilee. There, Jesus showed His glory, and His disciples put their faith in Him. Napansin niyo ba na ang unang himala ng Panginoon ay hindi nagpalakad ng lumpo, hindi nagbigay ng paningin sa bulag, hindi bumuhay ng patay, kundi it's about fine dining. May kasalan, naubos bigla ang wine, mapapahiya ang groom, matitigil ang party. So ang ginawa ni Lord, unang-unang himala is to turn water into wine. Many religious people will brush that off and try not to even mention it because they blush. And they like to apologize for Jesus for having His first miracle being devoted to turning water into wine. But that is a statement. Anong ibig sabihin nung kay Lord? Mahalaga yung party. Mahalaga yung wedding celebration to the point na maghihimala siya. Hindi lang yung may mga kinalaman lagi sa buhay na walang hanggan, sa pagliligtas ng mga kaluluwa, ang mahalaga sa tao, bagamat mahalaga ang mga yon. Mahalaga rin yung moment. Ang saya ng moment, huwag mong putulin. Hayaan mong tumuloy. Meron po magkakapatid, nag-reunion, ikinuwento ko na to sa Facebook. Mga may edad na ang magkakapatid. Bihira silang maipon dahil maraming naninirahan sa ibang bansa. Nagkatipon-tipon sila sa isang magandang resort. Umaga, nagising sila ng walang gumigising, nagkasabay-sabay na nagisingan, nagtipon-tipon doon sa isang magandang balkonahe, at ang ganda-ganda ng usapan ng magkakapatid na ito. Na hindi nangyayari probably in the last 3 decades or almost 4. At baka hindi na mangyari uli. Hindi natin alam. Kasi may mga edad na rin sila. Nakumpleto sila, nagkukwentuhan masaya. Biglang, sabi ng isa, "Uy, oras ko nang uminom ng gamot. Bumaba na tayo, kumain na tayo, at doon na lang ituloy ang kwentuhan na yan para pagkakain, mainom ko na ang gamot ko." Nagkalakip-lakip ang lahat ng magagandang elemento. Ang simoy ng hangin, ang huni ng ibon, yung tama ng araw, yung saya ng kwentuhan, yung sigla. Biglang pinutol ng isang taong gustong uminom ng gamot niya na iniinom na niya the last 20 years at maybe hanggang siya ilibing, iinumin na niya, hindi naman siya mamamatay kung nakaskip siya ng ilang oras ng araw na yon. Pero kinat niya yung magandang moment. Isipin niyo, naghimala si Jesus so that this beautiful moment will not be cut and it will be extended. Lesson: don't cut beautiful moments. Baka hindi na maulit. Ang saya-saya nung asawa mo, nagkukwento, bigla sabihin, ba't di ka pa magluto na? Kwento ka na kwento dyan gutom na tayo. O di magluluto na yon, pero naputol na yung kwentuhan nyo. At kahit mamaya, pag kumakain na kayo, sabi mo, ano nga yung kwento mo kanina? Wala. Nakwenta. Tapos na yung moment. Recognize moments in your life. And when you do, you will remember Jesus. He did not want a beautiful moment to pass. He had to make a miracle. Do it. That's what Jesus wants for us. So there was fine dining. There was wine. There was merrymaking. No apologies. Tataka ko, maraming religious people nag-apologize pa para sa ginawa ni Jesus. Ginawa niya, period. Whether you agree with it or not, that's the best thing to do. And if you don't agree with Jesus, you better change your mind.
Kasi kung minsan, mas banal pa tayo kay Jesus, mas conservative ka pa sa Diyos, mas mahigpit pa sa Diyos ang mga tao, kaya mahirap makasama. Luke 2:52 tells us how Jesus grew into a very developed person. Jesus became, so he was not always, he became wise. So from a child, nagmature, he became wise. And he grew strong. God was pleased with him and so were the people. So Jesus grew physically, mentally, socially, spiritually. So Jesus personified balance. Balanse. Ang mga religious people madalas hindi balanse. Puro langit at impyerno ang laman ng utak. Hindi na maglagay ng tamang amount ng mayonnaise sa salad. Kasama rin yun sa pag-glorify sa Diyos. Yung masabi mong, wow Lord, thank you for the right amount of mayonnaise on my salad. If you can say it in the same breath as, Lord, thank you for my eternal life, then you're talking about something we understand, that God wants you to have a full life. Jesus personified fullness. Jesus lived life in fullness to the point na napintasan ng mga religyoso. Now, how to live a full and abundant life? Follow the teaching and the example of Jesus, not of anyone else. Develop yourself in a balanced way. Hindi yung bubuka ang bibig, bagamat magandang pag-usapan yung Bible, pero laging Bible na lang, wala ka na ibang topic, mauubusan ka ng kausap. Wala ka ng topic, kundi mga ganyan na lang, no? Puro langit, nandito ka pa sa lupa. You have all the time to be there. Develop yourself in a balanced way and do not be hindered by needless religious and social restrictions. Reviewin natin lahat ang iniisip nating bawal, pinaniwalaang bawal at sinunod na bawal. Baka guni-guni lang nating lahat yan at hindi naman Diyos ang nagbabawal. Lumiliit tuloy ang ating mundo, kumikitid ang ating utak, kumukonti ang pwedeng gawin, samantalang the Lord wants to give you a full and an abundant life. So yung mga sobrang religyoso, laging puro pagpipigil, pagtitimpi, pagbabawal, sabi ni Lord Jesus sa Matthew 23:23-24, you Pharisees and teachers are show-offs, and you're in for trouble. You neglect the more important matters of the law, such as justice, mercy, and faithfulness. These are the important things you should have done. You blind leaders, you strain out a small fly, but swallow a camel. Sabi, alam nyo kayo mga Pariseyo, kayo mga guro, puro lang kayo pasikat. Yan lang ang alam nyo gawin, magpasikat. Lagot kayo, may araw din kayo. Pinababayaan nyo ang tunay na mahalaga tulad ng habag, pagkaawa, diba? Katuwiran, hustisya. Sabi, ito ang dapat na inaatupag nyo. Mga bulag kayo. Hindi nyo malulun ang kaprasong kulisap sa kaartehan nyo. Pero may mga buong-buong mga kamelyo na nalululun ninyo. Hindi kayo makakain pag araw ng ayuno. Hindi kayo makabasag pinggan. Pero ang mga kasalanan nyo, mas malalaki pa sa kamelyo. Minamalaki nyo yung maliit at minamaliit nyo ang tunay na malaki sa tingin ng Diyos. Anong dapat nating reaksyon dyan, mga kapatid? Identify and avoid needless sacrifices. Because the Pharisees and the teachers of the law require people to make 10 sacrifices when God only wants 1 or 2 or none at all. Hindi ko mo sinabi ng relihiyon, hindi ko mo sinabi ng religious leader, sabi nga ng Diyos, dapat reviewin. Pag ating sinuri ang mga ginawa ni Jesus, most of the time, kung hindi siya nagpapakain sa gutom, nagpapalakad sa mga lumpo, ibinubunyag niya yung mga pabalat kayo at pakunwaring buhay ng mga religious leaders. At pinagagalitan niya ang mga ito. Pag pinag-aralan nyo ang buong ministry ni Jesus,
Yung mga tinatawag ng mga makasalanan, sa pagmamahal niya, hindi nga niya pinagalitan eh. Minahal niya, pinatawad, inibig. Ang pinagalitan niya, alam niyo kung sino? Alam niyo yon, the religious leaders. Kasi sila ang nagpapahirap sa buhay ng tao. Sila ang nagbibigay sa tao ng mga pasaning hindi naman Diyos ang nagpapapasan. Sila ang nagbabawas ng saya, ginhawa, sarap ng buhay. At ang lahat ng dinadapuan nila natututunan, kumikitid ang utak. Sabi niya, you're in for trouble. You travel over land and sea to win a single convert. And when he does become your convert, you turn him into a son of hell twice as much as you are. Mabibigat na mga salita. Dahil yun ang totoo. Mabuti pa yung mga tao, hindi na lang dadapuan ang mga misyon nyo. Nung naturuan nyo, ano nangyari? Naging doble pa ang pagiging masama kesa dati. Naging judgmental pa. Naging self-righteous. Wala nang ginawa kundi pagbawalan, pintasan, husgahan ng iba. Mabuti pa nung araw na hindi siya religyoso, hindi siya ganun. You travel over land and sea to win a single convert. And when you do, you turn him into a son of hell twice as much as you are. Sabi niya, woe to you, Pharisees, you hypocrites. Malaki ang inyong pananagutan sa Diyos. Sabi ng Psalm 51:16, sacrifices are not what you want. Pero di ba kadalasan ang tinuturo sa atin, sakripisyo? Sabi, hindi sakripisyo ang gusto ng Diyos. Ang gusto niya, obedience, kindness, mercy, love. Ano ang mga nagbabawal, pumipigil sa inyong mga kapatid para magkaroon ng abundant life? Gusto niyo tumawa, di kayo makatawa. Gusto niyo mag-enjoy, di kayo makapag-enjoy. Gusto niyo masiyahan, di kayo nasisiyahan. Puro guilt. Free yourself from unnecessary restraints. Siyempre, sa kabihasnan, sa sibilisasyon, may restraints. Alangan namang para tayong mga hayop na mamuhay ng walang patakaran. Pero alisin nyo hindi naman kailangan at hindi naman Diyos ang naglagay. Itirayo mga talagang kailangan para maging mabuti tayong kapwa sa pakipagmabutihan natin sa ating lipunan, sa kapwa-tao. Yun yung mga restraint. Like, huwag mo agawin ang asawa na may asawa. Siyempre, dapat pigilin mo sarili mo kahit gusto mong dakmain yung asawa ng iba. Kasi hindi mo dapat gawin. Pigilin mo ang sarili mo na sumobra magtubo na dugo na ng mga bumibili sa tinda mo, yung binabayad nila. May mga pagpipigil sa sarili, pero pagpipigil para maging mabuti sa kapwa. Hindi pagpipigil na wala namang saysay at hindi naman mahalaga sa Diyos yung pagpipigil mo. Lord, buong buhay ko po, hindi ako kumain kahit isang beses ng matamis na mangga. Puro maasim lang po ang kinain ko. Sabi ng Diyos, ano na pala ako ng langit at ang mga anghel na hindi ka kumain ng masarap na mangga? Sinayang mong buhay mo. Maraming ganun, mga sacrifices na hindi kailangan. Ang lagi natin gusto ang tao, magpigil, magtimpi, huwag sumaya. Huwag mong gagawin yan. Huwag ka makipagkaibigan dito. Hindi ka pwede magka-boyfriend hanggang hindi ka college graduate. And drop out po ako forever. Paano yan? Diba? Tsaka hindi po ako nag-college. Nag-aral lang ako ng pananahi. So hindi na ako makaka-boyfriend. Ganito, ganon, ganyan. Ganito, dapat lagi ang suot mo. Dapat lagi kang mapayapa. Ano? Nire-rape na ako, payapa pa ako. Paano yun? Hindi ba ako tao? Yung lagi kang pinapagilty for being human? Isipin nyo naman si Jesus, ang layo ng nilakbay para maging tao. Tapos tayong tao na, pipigilin mo maging tao at gusto mo ikaw naman, parang Diyos. Hindi ka magiging espiritu habang di ka papatay. So habang buhay ka pa, tanggapin mo may katawan ka, alagaan mo yan, pasayahin mo ang buhay mo, yun ang assignment mo. At pag namatay ka na, humiwalay ng espiritu, hayaan mo na yung katawan. Pero habang nakakabit ka pa dyan, huwag mong pabayaan. If the Lord likes you to be free from the body, the Lord could cut your life any moment. But bakit hindi pa tayo pinapatay? Di para buhay pa tayo, so mabuhay ka. Kaya ang ganda na sinasabi natin, mabuhay. Live to life. Vivere. Sabi ng mga Kastila. Mabuhay ka. Huwag kang parang patay dyan.
Proverbs 6:5, save yourself just as a deer or a bird tries to escape from a hunter. Yan daw ang dapat gawin ng isang taong pinipigilan ng iba. Ikinukulong, ginagapos, tinatanikala, save yourself. Kung paano inililigtas ng usa o ng ibon ng sarili kung mabitag, magpipitlag ka. Huwag kang pumayag na gapos. Hindi ka nilikha ng Diyos para magapos. Jesus sets you free. And when the Son sets you free, you are free indeed. And what sets free? Truth sets free. What enslaves? Lies and falsehood. So alin ang nangingibabaw at naghahari sa buhay natin? The lies of the overly religious or the truth of Jesus that sets free? John 10:10, let me repeat, Jesus said, I came that everyone would have life and have it in its fullest. So Jesus teaches, have a good, nice life. Needless to say, not at the expense of others, not by stealing or killing, but earn it. And Solomon echoes this, Ecclesiastes 8:15. So I commend the enjoyment of life, because there is nothing better for a person under the sun than to eat and drink and be glad. Then joy will accompany them in their toil all the days of the life God has given them under the sun. As it is, maraming bigat, maraming hirap ang buhay, hindi na kailangan nating umimbento para magdagdag pa. Minimize pain, maximize happiness, do the most good. This is the will of Jesus for us. Ama namin sa langit, patuloy niyo kaming turuan kung paano mamahalin ang buhay na ipinahiram niyo sa amin. At hindi lang buhay namin, matutunan din naming mahalin ang buhay ng aming kapwa. Kung paano gusto namin maging malaya, turuan mo kay Panginoon na huwag dominahin, kayanin, kontrolin ng mga tao sa aming paligid kahit dependent sila sa amin financially. Kahit mahal na mahal nila kami at walang choice kundi sumunod. Nawa lahat ng tao sa aming paligid ay mapagpala sa pamamagitan ng aming espiritong nagmumula sa Espiritu ni Jesus. The Spirit that sets free. The Spirit that encourages growth. The Spirit that truly loves. Pagbulay-bulayan natin itong mga kapatid. Palayain natin ating mga sarili. At palayain natin ating kapwa na maaaring kinokontrol na pala natin. Lord, teach us how to put these wise words into Happy birthday, happy anniversary, ibig sabihin, time passed. Lumipas ang panahon. Nais kong bigkasin ang ilang mga linya sa tula na To the Virgins to Make Much of Time by Robert Herrick. Gather your rosebuds while you may. Old time is still a-flying, and the same flower that smiles today, tomorrow will be dying. Pitasin na raw ang mga bulaklak na gustong pitasin kasi lumilipad ang oras. At yung bulaklak na ngayon ay nakangiti, bukas luoy na. The glorious lamp of heaven, the sun, the higher his a-getting, the sooner will his rays be run, and nearer his to setting. Ang maningning daw na araw, habang tumataas sa bubong ng langit, papalapit na rin ang kanyang paglubog. Yun ang pag-andar ng panahon, laging umaandar. Time flies though it has no wings. At hindi ito napipigil, tuloy ng tuloy. Pag sinasabi nating Happy New Year, Happy Anniversary, Happy Birthday, anong ibig sabihin natin? How can one be happy? By having a happy new mind. Sapagkat ang kaligayahan, ang kasiyahan ay nasa paraan ng pag-iisip. At yan ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon sa pagbubukas ng isa na namang bagong kabanata ng buhay ng isang bagong taon. Happy New Mind. People are born. People grow old. People grow up. And then, people die. Yan ang katotohanan ng buhay na
hindi naman napalitan mula noon hanggang ngayon. The older you grow, the more people you know die. The more funerals you attend. Kaya nalalaman mong medyo nagkakaedad ka na, padami ng padami sa mga dati mo ng contemporaries o kilala, ang nag-iisa-isa nang umuwi sa Diyos. At parami ng parami ang mga pagdalo mo ng mga libing at kung ano-anong mga lamay at kung ano-anong mga memorial services. Sa buhay kasi sa una, kayo ang grade 1. Yung batch mo, paggising ng iyong isip, grade 1 ka, may mga lolo at lola, tatay at nanay, may mga uncle at auntie. Pagdating ng panahon, kayo na ang uncle at auntie, batch nyo na ang tatay at nanay, then nagiging kayo ang mga lolo at lola, and sooner, kayo na ang graduating class. Na kung sino yung mga matatanda ng bata ka na nagsisimulang sumakabilang buhay, pagdating ng panahon, kayo na pala ng batch nyo ang nasa departure area, waiting for your boarding call. Job 34:15, all humanity would perish together, and mankind would return to the dust. Hindi dapat ikalungkot. Dapat nang unawain, tanggapin, at bigyan ng kahulugan. Ecclesiastes 3:20, all go to the same place. All come from dust, and to dust all return. Walang exemption. Kaya ikaw ay pharaoh ng Egypt, emperor ng Rome, o datu ka ng barangay, pare-pareho lang. Ecclesiastes 3:2, there's a time to be born and a time to die. It's a fact of life. It is not something to be sad about or to mourn about. It is something to learn from. Knowing this, being conscious of this, should make us better, not bitter. Better at time and energy planning and management. Kung tayo ay conscious na ang buhay ay may takdang simula at wakas, yung earthly life at least, dapat maging mahusay tayo sa time management kasi limited ang time natin. Mahusay tayo sa energy planning kasi limited ang ating energy. Time and energy, youth are consumable and none renewable. Psalm 90 verse 10, we live about 70 years or if we are strong, 80 years. But most of them are filled with hard work and pain. Then suddenly, the years are gone and we fly away. Yun daw ang buhay kung ikaw ay blessed na mabuhay ng isang full cycle, full life, 70 years. At kung may bonus, dahil malakas ka, 80 years. More than that, super bonus na, huwag ka na lang yung masyadong, halimbawa, may sakit na yung quality of life, kulang-kulang na. So, ano ang mahalaga sa buhay? It's not the years in your life, but the life in your years. Hindi nadadaan ang buhay sa haba ng mga taon, kundi sa uri ng kalidad ng buhay na ating nalasap. So ang tanong, to have a happy life, and even a happy ending if you must, paano susulitin ang buhay? Paano magiging maximum ang ating paglasap ng blessing sa buhay? As we always say, minimize pain. Don't spiritualize or glamorize pain. Huwag mag-volunteer to be going through pain. Huwag maghanap ng pain sa buhay. Huwag din itong ipataw sa iba kung hindi kailangan. Huwag laging hanapin at daanan ang pagdurusa. Minimize it. Kayo na ang bahala mag-isip kung paano yung i-minimize ang pain. Halimbawa, may hinihigang kayo na ang mga spring ng kama nyo tusok-tusok, nakatusok sa likod yung magdamag. How do you minimize pain? Either magpalit ka ng kutsyon, o maglagay ka ng mas makapal na sapin, o kung ano man gagawa ka ng paraan, but you minimize pain. Don't suffer needlessly. Pag naiiwasan, ang pain, iwasan. Pag nababawasan, bawasan. Ano man yon? Pain sa body, pain sa spirit, pain sa emotion, pain sa relationships. Maximize pleasure. Don't demonize pleasure tulad ng ginagawa ng maraming relihiyoso. God gave us all the nerve endings in the correct places so that those nerves will be tickled, titillated, and satisfied.
God ang nagbigay ng ating body, God ang nag-design ng ating systems, kaya makikita natin, we were designed for pleasure because God likes us to enjoy the life that He gifts us with. And then of course, do the most good. Yan ang gagawin natin sa buhay. Minimize pain, maximize pleasure, do the most good. Balikan natin yung minimize pain para sulit ang buhay. Ecclesiastes 2:22-23. What do people get from all the toil and anxious striving with which they labor under the sun? All their days, their work is grief and pain. Even at night, their minds do not rest. This too is meaningless. May mga tao, hindi lang sila aware, hindi sila conscious, but they maximize pain, not minimize. Matutulog na lang sila, makikipag-away pa kung kanino through the phone or the internet. Eh di may baon-baon silang pain sa paghiga. May holiday, may magandang season to be happy, doon pa makikipagkala sa boyfriend o girlfriend, doon pa makikipagkasira sa asawa, doon pa makikipag-away kung kanino, eh di na-maximize yung pain imbes na minimize. Meron na ngang sakit, may kalungkutan na nga, makikipag-away pa, mga away pa, na ma-maximize yung pain kasi dumadami ang mga nahihirapan at nasasaktan. Minimize pain in your life. Kayo na mag-isip kung paano. Huwag ninyong laging hanapin, laging i-idolize, i-idealize ang pagdurusa. And then, of course, as we said, maximize pleasure. Proverbs 10:22, the blessing of the Lord brings wealth without painful toil for it. So, kita nyo, ang gusto ng Lord talaga, mabless tayo with wealth without much pain. If possible, in a painless way. Yun ang kalooban niya para sa atin. So, maximize your pleasure. Pag may ibinibigay sa yung pleasure ang Diyos, huwag kang mag-guilty. Enjoyin mo. Learn how to share, but then enjoy your part of it. Psalm 16:11, you make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence. Ganun ang Diyos, mabait, with eternal pleasures at your right hand, dagdag pa ng Psalm. Ecclesiastes 2:10, I denied myself nothing my eyes desired, sabi ni Solomon. I refused my heart no pleasure. My heart took delight in all my labor, and this was the reward for all my toil. So basta pinaghirapan mo, deserve mo, hindi mo ninakaw, hindi mo inagaw, enjoy whatever life gives you. Yet many religious people demonize Solomon and even his wisdom. Kasi ang gusto nila, suffering and pain, ginaglamorize nila, may premyo ka sa langit pag nagdusa ka, sa langit ka na mag-enjoy, huwag dito sa lupa. Kung ayaw ng Diyos na mag-enjoy ka sa lupa, bakit ka niya binigyan ng mga nerves and nerve endings for pleasure? Intent ng Diyos na magkaroon ka ng pleasure. Obvious na obvious yan sa design of the human body. And don't forget ang sinabi natin, how do you maximize life? Do the most good. All the good that you do is a thank you note to God. And also, it is another investment for other things that are coming our way because we plant good, therefore, we will harvest good. Psalm 34:14, turn from evil and do good. Seek peace and pursue it. And Galatians 6:9, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Gumawa ng mabuti para umani ng mabuti. At huwag mag-guilty na pag gumagawa ka ng mabuti, meron ka ring iniisip na aani ka. Kaya ka nga nagtatanim para umani. Hindi ka dapat mag-guilty for that. Natural lang yun. So, huwag magsawa sa paggawa ng mabuti dahil ang lahat ng ginagawa nating mabuti, babalik din sa atin. At kung hindi man bumalik, nakagawa tayo ng mabuti dahil na-advance na yung buti na ibinigay ng Diyos. Doon tayo kumuha ng lakas para gumawa ng mabuti. So, pasulitin ang buhay. Fill life with happy periods. Childhood, youth, early adulthood, senior years, retirement, and all that. Fill life with happy years, months, weeks, days, hours, minutes, moments. Hanggang kaya magsaya. Umimbento ng saya, gumawa ng saya,
gumawa ng ginhawa, gumawa ng kung anong masarap, lasapin ng masarap. Yun ang magandang kalooban ng Diyos para sa atin. Hindi niya tayo nilikha para pagdusahin, para pagtiisin at para pahirapan. Hindi sa ang Diyos. So huwag nating isipin na yung itinuturo ng maraming religious thought na magdusa ka, magtiis ka, yun ang kagustuhan ng Diyos. Madalas yun lang ang gusto ng religion kasi gusto niya yung mga non-complaining, non-stop workers for religion, kaya ginaglamorize ang pagdurusa. Pero ang Diyos, gusto niya tayo nagpapahinga, tayo ay nag-enjoy. And help others do the same with their lives. Enjoyin mo ang buhay na ipinapahiram sa iyo ng Diyos. At hayaan mo, payagan mo, tulungan mo pa nga ang iba na ma-enjoy din nila yung buhay nila na ipinapahiram sa kanila ng Diyos. Let spirituality and religiosity add to your enjoyment of life, not subtract from it. Huwag nating hayaan na ang ating pagiging relihiyoso ang magtanggal ng ligaya, ng sarap ng buhay. Dapat nga yung ating religious belief, yung ating spirituality, ang lalong maghanda sa ating puso at isip para tumanggap ng mga pagpapala ng Diyos, para ito'y makita, ma-appreciate at ma-share pa sa iba. John 10:10, anong sabi ni Jesus? The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Nakita niyo ang intention ni Jesus para sa atin? Sabi niya, ang magnanakaw, at hindi ako yon ha, sino ba yung magnanakaw mamaya? Tangkain natin kilalanin. Ang magnanakaw, walang ginawa yan, kundi magnakaw, pumatay at manira. Sabi niya, kaya ako dumating para magbigay ng buhay. Buhay na punong-puno, makulay, masaya, puno ng musika, puno ng pag-ibig. Yung John 10:10 na yan, sino yung the thief? Let's read it. At least for our purposes now. The thief is Pharisaic religiosity. Misguided spirituality kasi yan ang nagnanakaw sa tao ng pleasure, ng ligaya at nag-glamorize ng pain and suffering. So the thief could be Pharisaic religiosity, yung type of brand of religiosity ng mga Pharisees, misguided spirituality, always demonizing pleasure and glorifying pain. So the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. At meron tayong strong basis for thinking na yung thief referred to by Jesus are the Pharisees. Religiosity, legalism, kasi yun ang lagi niyang tinuligsa nung siya ay nandito sa lupa at nagtuturo. How to have a happy life? Have a happy mind. Have a happy heart. Because everything comes from the mind and the heart. Ang ating pananaw, ang ating punto de vista, ang pagtingin natin sa mga bagay, pagpapakahulugan natin sa lahat-lahat ng bagay, nagmumula sa ating puso. Make your heart and mind the kingdom of God, the kingdom of heaven. Yung iba naman kasi, lagi ang itinuturo at ipinipilit nila ang kingdom of God, ang kingdom of heaven, na nandun sa pagkalayo-layong kung saan na kailangan puntahan mo yon. Ang daan, mamatay ka muna. Ang daan, magdusa ka. Ang daan, patungo sa kalangitan, sa kaharian ng Diyos, ay puno-puno ng tinik, ng dawag, ng pagdurusa, ng hinagpis. Kaya tinanong si Jesus sa mga Pharisees tungkol dyan sa kingdom of God. Luke 17:20-21. Once, being asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, ibig sabihin, kailan darating ang kaharian ng Diyos? So sa kanila, ang kaharian ng Diyos ay isang bagay na darating at a specific time, isang uri ito ng system o lugar na kailangan na ipuntahan o kailangan na ipababa ng Diyos para mapuntahan ng mga tao. So sabi nila, once, on being asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, Jesus replied, the coming of the kingdom of God is not something that can be observed. Nor will people say, here it is, or there it is, because the kingdom of God is in your midst, is within you, is in you. Sabi ng mga religious leaders kay Jesus, kailan ba darating ang kaharian ng Diyos? Sabi ni Jesus, aba, kayo naman. Hindi naman o-observe ang pagdating ng kaharian ng Diyos kasi hindi naman ito something. Hindi ito isang object. Hindi ito isang lugar. Hindi ito isang structure.
So, hindi mo ma-observe kung dumadating yan o hindi kasi invisible yan to the eyes, to the naked eyes. Sabi niya, hindi mo pwedeng sabihin, nandoon ang kaharian ng Diyos o nandito ang kaharian ng Diyos. Sa amin kayo pumunta dahil kami ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Nasa kalooban nyo, nasa puso ninyo. So kung tutusin sa ating simple illustration, the kingdom of God is in you, it is in your brain, it is in your mind, it is in your heart, it is in your feelings, it is in your thoughts. Pag ang Diyos na ipinakilala ni Jesus, hindi yung mga ipinapakilala ng Pharisees, ha? Kaya nga ipinadala si Jesus para ituwid yung maling pagpapakilala ng mga Pharisees tungkol sa Diyos. Pag ang Diyos, ang kalooban ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, nadala ni Jesus, ay naghari sa ating isip, pag-iisip, paraan ng pag-iisip. At naghari sa ating puso to the point that we are affected emotionally, that our feelings and emotions are godly. Yun ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Na ang kaharian ay hindi isang lugar, hindi isang structure, hindi isang religion, kundi a state of mind, a state of heart, where the will of God happens, blossoms, and bear fruits. So know, develop, enrich the kingdom of heaven in you. The kingdom of heaven in your heart and mind. The kingdom of God in your thought and feelings. So kung ang Diyos ang nag-ahari sa iyong isip at damdamin, you have the kingdom of God na tinutukoy ni Jesus. At sa sinabi niyang, gather for yourselves treasures in heaven, anong kahulugan nun? Again, ang pakahulugan ng maraming mga religious teachings, magdusa ka, treasure yan in heaven, doon ka mag-withdraw. Lahat ng pera mo, ihulog mo sa basket, at yan ay heaven ang pinaglalagyan mo ng pera mo, then babawi ka pagdating mo sa langit. Magtiis ka, maghirap, mag-sacrifice, magpakamartir, para ka makapag-deposit ng kayamanan sa langit. Yun ang pakahulugan ng napakaraming religious teachings. Pero anong kahulugan ni Jesus dyan? Sabi niya sa Matthew 6:19-21, do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Ang pakahulugan ng traditional religion, dun sa treasures on earth, huwag ka daw magpayaman dito sa lupa, ibig sabihin, huwag ka mag-enjoy ng mga material things, huwag ka mag-enjoy ng mga material conveniences and comforts and pleasures, kundi ang lahat ng resources mo, lahat ng lakas mo, i-invest mo into heaven, meaning into religion. Ilagay mo daw lahat ng iyong time, treasure, and talent sa religion. Ilagay mo sa loob ng kung anumang religion yan. At yun ang kinoconsider nilang gathering up treasures in heaven. Pero, ano ba talaga yan? Sabi ni Jesus, do not store up for yourselves treasures on earth. Meaning, in the physical and material world, or in the world outside of you. Where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. So this can mean also material things. Na huwag mong ilagay lahat ang resources mo into material things, mga alahas, mga bahay, mga ganyan. Kasi pwede yung manakaw sa iyo, pwede yung mawala. Kasi nasa labas yan ang katawan mo, pwede yung maagaw ng iba. But store up for yourselves treasures in heaven. And if heaven is your mind or your heart, it means store up treasures for yourselves in your heart and mind. In your feelings and thought. In your spirit. Inside you. Where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. In so many words, gather for yourselves treasures in heaven, meaning in your mind, in your thought, in your heart and feelings. Gather for yourselves treasures of thoughts and feelings that are heavenly, restful, peaceful, happy, contented, thankful, loving, forgiving,
and accepting. In other words, kung mag-i-invest ka lang ng time, talent, and treasure sa mga bagay na nagbibigay ng kapayapaan sa iyong puso, nagbibigay sa iyo ng pahinga, nagtuturo sa iyo maging kontento, maging mapagpasalamat, maging maibigin, mapagpatawad, mapagtanggap sa kapwa, kasi yun ang heaven. Yun ang kingdom of God. Yun ang mga katangian ng kingdom of God. Restful. So, imbes gathering for yourself treasures on earth, halimbawa, sobra kang gusto magpayaman, sobra ka nagiging sakim, sobra ka nang hindi nagpapahinga, nagkakasakit ka na, nalalayo ka na sa mga mahal mo sa buhay, wala ka na yung oras together, yun ang treasure on earth. Tapos nananakaw naman ng iba yun. Nawawala din yung ng treasure. Sabi, huwag yun ang unahin mo. Ang unahin mo, payamanin ang iyong puso at isip ng mga kayamanang panglangit. Ibig sabihin, kapayapaan, katahimikan ng loob, kababaang loob, pagmamahal. So, yun ang pagbubuhusan mo ng iyong time, talent, and treasure. Marami ka halimbawang oras, kaysa ubusin mo lang yan ang pagpapayaman, although hindi man masama kung nasa tamang lugar at oras lang. Pero, dapat marami kang oras sa pagpapayaman ng iyong puso at ng isip. Meaning, mag-invest ka in loving relationships. Magmahal ka. Payagan mong mahalin ka ng mga tao. Dapat marami kang oras na magpahinga. Kasi yung oras ng pahinga, na nakakapagbulay-bulay ka, nare-restore ang iyong health, nakakapag-relax ka with your loved ones, kayamanan yun, treasure in heaven. Kesa yung pera, nakikitain mo sa pagpapagod, sa paglayo sa pamilya, sa pagpapahirap ng iyong katawan, treasure on earth lang yon. Pwede ka magkasakit, mabawi yun. Pwedeng manakaw yun ng iba. Pwedeng nag-invest ka ng nag-invest, tapos nalugi, nawala rin. So ang sinasabi ni Jesus, ang payamanin ninyo ay ang kaharian ng Diyos, at ang kaharian ng Diyos ay ang inyong puso, ang inyong isip. Ang pagpapayaman dyan ay ang pagpuno sa inyong buhay ng mga bagay na nakakapagpasaya, nakakapagpatahimik, nakakapagpakalma, nakakabigay ng kapahingahan, at maraming pag-ibig. Gather for yourselves treasures in your heart, in your mind. Not treasures outside of your body. You may wear it on your body, but still outside your body, it can still be stolen. In other words, be rich in thoughts and feelings that are restful, not stressful. So kung yayaman ka nga, magkakapera ka nga, pero stressful, huwag na, piliin mo na lang yung restful. Kasi mayaman at mahirap, namamatay din. Hindi naman laging mas mahaba ang buhay ng mayaman. Pero kung namatay ka na agad, tapos yung buhay mo puro stress, kulang sa rest, di ba lugi ka? Matthew 11:28-30, signature mission ni Jesus and ministry. Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. This is Jesusness. This is salvation. Salvation from the world. Salvation from stress, from anger. Salvation from strife. Salvation from war and warfare with many people, from competition, salvation from a very hard and stressful life. See how Jesus emphasizes rest? At magiging restful ka lang kung hindi ka greedy. Kung hindi ka magpapadaya sa mundo na gusto mong puro kayamanan na pang material lamang, to the point na nagdurusa ka na ang iyong katawan, ang iyong kalusugan, ang iyong emosyon. Is it worth it? Marami ko minsan nagtatanong sa akin, Tito, ang ganda po ng trabaho ko, ang laki ng sweldo, pero maloloka na po ako sa stress. O kaya masisiraan na po ako ng ulo sa intriga, sa dami ng gulo. Ano pong gagawin ko? Anong gagawin mo? Di umalis ka sa trabaho na yan, aanin mo yan, dami-daming pera, stress ka naman. Ang mahalaga, kumikita ka lang enough para mabuhay ka ng tahimik, ng may konti man lang kahit konting kasaganaan, ginhawa. Pero yung ang dami-dami mong perang nadadagdag sa kita mo, pero ang bayad naman, yung nasisira ang iyong puso, nasisira ang iyong kalusugan, nasisira ang relationship mo sa mga workmates, sa competition, and even with family, it's not worth it. Ang payamanin mo is the kingdom of God in you, your heart and your mind. Not your pocket. Kasi pinayaman mo yung pocket mo, napipila siya, nadudukutan, nawawala yung laman yan. Pero yung nasa loob ng puso mo, sinong pwedeng numakaw nun? Yun ang kingdom of God.
Be rich in thoughts and feelings that are peaceful. John 16:33, I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. How did Jesus overcome the world? The law condemns, but the love of Jesus overcomes the law. Jesusness saves and gives peace. Jesusness does not save only from hell. Jesusness also saves from a religion that makes your life like hell. Jesusness saves from Phariseeism, from legalism, from condemnation and judgment. And only in Jesusness can you find real rest and peace. John 14:27, I leave you peace. It is my own peace I give you. I give you peace in a different way than the world does. So don't be troubled. Don't be afraid. Paano mo susulitin ang buhay? Be rich in thoughts and feelings that are happy. May choice ka kung isipin mo malungkot o masaya. Palulungkotin mo o pasasahin mo ang iyong buhay. Palulungkotin mo o pasasahin mo ang iyong kapwa. Nasa style mo yan. John 15:11, I have told you this so that my joy may be in you and that your joy will be complete. Yan ang kalooban ng Diyos through Jesus. Maging joyful, maging happy tayo. And yet many people invite loneliness and sadness. They burn bridges instead of build walls. They destroy relationships instead of build them up. Nag-everything or nothing sila sa buhay and usually they end up with nothing. Hindi sila marunong makontento with something, with a little something. Gusto nila everything. So ang nangyayari, natatalo sila sa kanilang mga sugal na pinapasok sa buhay, hindi nagiging everything, nagiging nothing. At kahit maging everything pa, kaya mo bang dalhin ang everything? May stress ka to maintain and to keep everything. So, godliness with contentment is a great gain. Be rich in thoughts and feelings that are contented. 1 Timothy 6:6, godliness with contentment is a great gain. Even in the game of love, even in romantic love, maraming pain because people are never contented. May pagmamahal na sila ng asawa nila, gusto nila agawin pa yung pagmamahal ng asawa nila para doon sa magulang, para doon sa kapatid, para doon sa anak, para doon sa sports o hobby. Gusto nila, sa kanila lang umikot ang mundo ng minamahal nila. Solohin nila, maging kanila ang lahat. Hindi sila makontento sa a slice of their loved one. Gusto nila yung buong-buong loved one. How can that happen? Are you big enough to feel the whole heart of your loved one? Hindi ka ba magiging humble enough to accept na hindi mo siya kayang punuin? Kailangan din niya ng ibang tao? Na kahit mahal mo siya, asawa mo siya, kailangan din niya yung kanyang magulang, yung kanyang kapatid, yung kanyang mga kaibigan, kailangan din niya yung mga iba pang bagay, mga libangan niya, mga interest niya sa buhay. Hindi sa iyo na lang iikot ang buong mundo niya. It's impossible. It is not sustainable. Kaya maraming naghihiwalay, mamahalan, kasi gusto mo suluhin mo siya. Ayaw mo siyang i-share. Meron lang tayong kanya-kanyang share, kanya-kanyang slices sa puso ng mga minamahal natin. Kasi malaki ang puso ng tao. Maraming kailangan para ito mapuno. Hindi ito kayang punuin ng isa lamang. It's an illusion to think that you can fill the heart of your loved one or your loved one alone can fill you. Kasi pag ginawa mong your loved one alone will fill you, mapapagod siya, ka-fill sa'yo. Kasi lagi kang kulang, lagi kang nagdedemand, lagi kang naghahanap. Learn to be contented even in the game of love para tahimik ang buhay. Be rich in thoughts and feelings that are thankful, grateful. Luke 17:16, he threw himself at Jesus' feet and thanked him. And he was a Samaritan. Yun yung pinagaling ni Jesus. Yung mga Jew hindi nga nagpasalamat. Parang feeling nila, well, dapat lang kami ang pagalingin kasi Jewish kami. Meron silang sense of entitlement. 2 Corinthians 4:15, all this is for your benefit, so that the grace that is reaching more and more people may cause thanksgiving to overflow to the glory of God. Ang taong liligaya, ang puso na magiging kingdom of God, ay isang pusong mapagpasalamat.
Be rich in thoughts and feelings that are loving, forgiving, accepting. Galatians 5:22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness. Ito ang idinudulot Neon nights flickering, lost souls walking. Street lights hum the tune of ghost whispers. City dreams buried under cold steel. Heartbeats echo through empty alleyways. Shadows dance in holographic twilight. Silent screams beneath the cracked surface. Electric scars on concrete veins pulsing. Digital ghosts haunting these broken streets. Lights fade, whispers scream, lost in static haze. Voices echo, longing traces in the air. Spirits rise, neon skies, dreams in disarray. Echoes of the night calling, can't escape despair. Winding roads through virtual despair. Broken hearts left in empty squares. Faceless eyes watching from down corners. Synthetic love disintegrates like morning fog. Shadows dance in holographic twilight. Silent screams beneath the cracks of faded moon. Lonely hearts trapped in mirror reflections. Lifeless eyes staring into neon gloom. Lights fade, whispers scream, lost in static haze. Voices echo, longing traces in the air. Spirits rise, neon skies, dreams in disarray. Echoes of the night calling, can't escape despair. Winding roads through virtual despair. Broken hearts left in empty squares. Faceless eyes watching from down corners. Synthetic love disintegrates like morning fall. Flicker in the distance, a warmth breaks the night. A single bloom pushing through cracked concrete, a fight for something real, touch, a connection untold. A melody breaks the silence, a story to unfold. A ragged voice, a lone guitar, a song in the square. Singing of hope of breaking free, a dream to repair. The lonely gather, drawn by the sound. Faces light up, shadows retreat from hallowed ground. Lights flicker, whispers rise above the static fight. Voices join the chorus, the symphony takes flight. Spirits soar, neon sky, dreams ignite the night. Echoes of the night calling, can't stare us in the light. In the heart of the silicon, a crack begins to mend. A human spark, a firefly, a love that will transcend the artificial night. A city starts to breathe, hope rekindle, whisper